Philippians 2, 5 to 8. Tayo lahat. O Filipos chapter 2, verse 5 to 8. So, basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sundan na lang ninyo ako sa inyong mga kopya dyan, sa inyong mga Bible. Sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, panadalian tayong muli, manalangin sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Lord, dalangin namin, tulungan niyo po kami, gabayin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom at ang iyong Santong Espiritu ang mag-usap sa amin sa magitan ng mensahe nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pwede na tayo umupo. Katulad ng sinabi ko sa inyo last time, di ba, 2 beses natin tatalakayin itong Filipos chapter 2 verse 5 to 8. Natapos na tayo sa practical na katuruan patungkol dito saan? Sa pagpapakumbaba o humility. Yun ang practical implication ng pagiging tao ni Kristo. Di ba pinag-aralan natin na dapat sa isang church merong unity. At isa sa mga nagpo-cause, review na tayo natin, isa sa mga nagpo-cause ng disunity sa church is yung lack of humility. Kaya nagkakaroon, isa sa mga rason, isa sa mga main reason kung bakit ang church, yung mga tao sa church, nagkakagulo, nag-aaway, nawawala ang unity dahil nawawala ang pagpapakumbaba. Ang nagahari sa church na magulo ay ang pride. Di ba nga nabanggit ko nga sa inyo last time, kapag ikaw ay nasa church, sunod na church, tapos magyayabang ka, tapos yung mayabangan mo din pala ay mas mayabang pa sa'yo, di ba? Payabangan na kayo ng payabangan. Kaya nga, mahalaga ang humility sa loob ng church. Kaya nga, tulad sinabi ko last time, ang Biblia paulit-ulit na binabanggit sa atin na dapat tayo ay magpakumbaba. Humility. Sa church, hindi tayo dito payabangan. Okay? Di ba nga sabi ni Christ, ang nagmamataas ang siya kong binababa at ang nagpapakumbaba ang siya kong tinataas. The more na ikaw ay mapagkumbaba, the more na i-lift up ka ng Diyos. At si Kristo ang pinaka-perfect example natin ng pagiging mapagkumbaba, bagaman siya ay Diyos, siya ay nagkaroon ng tao. Buhay mo Diyos ka. Tapos, sarap ng buhay mo sa langit eh. Sinasampa ka ng mga anghel, wini-worship ka, pinaglilingkuran ka, tapos magiging tao ka. At hindi lang basta tao si Christ, sabi pa nga dito sa talata natin, siya ay naging tulad ng isang alipin. Kaya makikita natin yung sobrang kababaang loob ni Kristo. Minsan tayo, di ba? Pag may mga narating na tayo sa buhay, kapag may mga naaral na tayo, kapag may mga nagkaroon na tayo ng mga pera, ang yayabang na natin, di ba? Yung magkaroon na tayo ng ganitong malaking salapi, makuha lang natin yung ganitong kataas na pag-aaral, kaunawaan, kung may na-experience tayo kakaiba, minsan ang yabang na natin. Tama
Pero hindi dapat gano'n. Dahil bilang isang mananampalataya, dapat tayo ay nagpapakumbaba. Ano man yung mga narating natin, di ba? Hindi yung rason para tayo ay magyabang. Kung ano man yung mga bagay na meron tayo, salapiman yan, mga ari-arian man yan, hindi yung rason para tayo magyabang. Dahil si Kristo na ay Diyos. Sino ba si Christ? May-ari at lumikha ng universe. May mas yayaman ko ba sa Diyos? May mas taas? Wala na. Pero binaba niya yung kanyang sarili. Minsan pag nag-start na tayo ng mataas, parang ang hirap na sa atin para ibaba yung ating sarili. Diba? Pag nasanay na tayo sa aircon, ayaw na natin ng electric fan. Diba? Mukha ba electric fan? Ang mahirap lang yan. Pag nasanay na tayo sa kama, ayaw na natin humiga sa banig. Anong tingin mo sa akin? Hindi mo papatulugin ang pasupa ba ako? Pero si Christ, pagkamat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, binaba niya ganyan sarili. Yun ang practical implication ng katuruan na ito. At ngayon naman, tapos na tayo doon last week sa practical implication. Ngayon naman, nandito na tayo sa theological truth or implication ng mga binanggit ni Pablo. By the way, itong Philippians chapter 2 verse 5 to 8, isa itong Christian hymn. Pag sinabing hymn, ito ay kanta. Itong 5 to 8, ito ay laging kinakanta ng mga sinaunang mananampalataya. Di ba yung kanta, madaling kabisaduhin? Kaya nga yung mga katotohanan sa Biblia, yung mga katotohanan patungkol kay Kristo, ay kinakanta ng mga mananampalataya sa ganon lubos at madali nilang mamemorya ang katotohanan patungkol sa Diyos. Di ba? Yung kanta, di ba? Lalo sa parang natin ngayon, di ba? Puro lang, di ba? Ang hahaba ng mga pero ang bibilis kabisaduhin. Pero sana ganun din tayo sa mga memory verse, no? Ang daming kabisadong kanta. 20 ang memory verse. Isa. Kaya dapat, pagkaroon tayo ng maraming katuan patungkol sa Biblia, makabisado natin. At by the way, ulitin ko, ito ay isang hymn at napakagandang hymn, ancient hymn. At dahil malapit na ang Kapaskuhan, medyo related yung ating pag-aaralan ngayon. Dahil, alam niyo ba, madalas ko itong tinatanong kapag lalo't malapit na ang Pasko, ano ba yung pinaka-great miracle na ginawa ng Diyos sa lahat? Di ba? Through Moises, di ba nahati ang dagat? Nalala niyo? Tapos nakatawid sila. Di ba great miracle yun? Ano ba bang, kaya niyo ba magbigay ng mga great miracle sa Biblia? Yung tubig naging dugo. Di ba? Nung panahon din yan, ni Moises, ano ba? Yes, yung miracle na yung tinapay na ilang piraso lang, 5 loaves and 2 fish, ay nakakain ng more than 20,000 na katao. Dahil 5,000 pa lang doon, mga lalaki. Ganun ka. Maraming great miracle sa Biblia. Pero ito, alam niyo ba, yung pinaka-greatest miracle ng Diyos, idea ba kayo? Yes. Ang pinaka-great miracle na ginawa ng Diyos, walang iba kundi ang miracle of incarnation. Miracle of incarnation. Ano ba incarnation? Yung Diyos nagkatawang tao. That's the greatest miracle na nangyari dito sa mundo.
Di ba maraming great miracle? Di ba sa mamagitan ng salita, nalikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ang universe, sa mamagitan ng salita. Pero ang pinaka-greatest miracle na ginawa ng Diyos ay siya mismong Diyos ay nagkatawang tao. That's the greatest miracle na matutunghayan natin sa Biblia at greatest miracle na nangyayari dito sa mundo. Na ang Diyos nagkatawang. At ito ang ating pag-aaral. By the way, ang title ng ating aralin ay Christ, the God-Man. Hindi ko Christ, the God-Man. So, may mga bagay na titignan natin dito, mga katotohanan patungkol kay Kristo. Kumbaga ito ay short or brief na aralin patungkol sa Christology or patungkol sa katuan kay Kristo. So basahin natin, sundan ninyo ako, sa verse 5 to 6a. Sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Saan mo na lang yan? Basahin ko ulit Verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Meron tayong pagkakaroon na tayo ng words study. Pag sinabi words study, meron tayong isang word na dito sa talata natin, na-aaralan natin. At ang word na iyon, walang iba kundi ang salita na likas. Sa verse 6a, sabi nyo, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Kapag ang Bible nyo ay English, ang nakasulat dyan, siyempre, English. At ang word for likas sa English ay kadalasan poor. Etong poor. O, ano ba bang ibang mga translation sa poor? Anyo, di ba parang gano'n? Pero sa Greek, merong dalawang Greek word for poor. Ready ko merong dalawang Greek word na madalas ginagamit sa word na poor in English. Okay, ibibigay ko yung dalawa na yun. Tandaan nyo ito Abilisan lang ito. Yung una ay Greek word na morphe. Kaya yung sabihin, morphe. O morphe. Morphe. Okay? Morphe. Pagkakita tandaan na parang maraming bagay. O morphe. Yung pangalawa naman ay eidos. Eidos. Ano nga yung una? Eidos. Ano airplane? Eidos. Morphe saka eidos. So, ito na. Etong dalawang Greek word na ito yung ginagamit na pag tinatranslate nito sa English, ang lumalabas na English word ay yung English word na poor. Pero ito, may dalawang pagkakaiba ito. Okay? Ang morphe, ang ibig sabihin nito ay pwede itong tumutukoy sa shape, sa appearance, and also sa nature or character. Nature or character. Ng isang bagay o ng isang tao o ng isang person. Okay? Yun ang ibig sabihin na morphe. It's more on objective. Okay? Kung ano yung katotohanan, kung ano talaga yung form, yun yun. At yung eidos naman, ito ay madalas ito ginagamit sa mga nakikita mo, visible form. Kung ano yung nakikita mo na itsura niya, na anyo niya, na passion niya, and also,
Ito ay patungkol sa appearance ng isang bagay or ng isang tao. So, eidos, it's more on subjective. Kung ano yung nakikita mo. Okay? Yung morphe, it's more on objective. Kung ano talaga. Tama? At it's also speak about nature. Ano yung ginamit na Greek word dito sa word na ito, dito sa ating talata? Ano kayo sa tingin nyo? Eidos or morphe? Ang ginamit dito ay morphe. Ang Greek word na ginamit dito for likas or form ay morphe. Kaya nga, sabi dito, yung pagiging likas, ano ba yung kalikasan ni Kristo na sinasabi dito? Sabi dito sa talata, kahit siya'y likas, ibig sabihin kahit siya ay likas at tunay na na Diyos. Ano yung gustong i-emphasize dito ni Paul sa mga verses na ito? Simple lang. Ang gustong i-emphasize dito ni Paul sa ating talata ay si Kristo ay totoong Diyos. Ulitin ko, diba sabi nga doon, kahit siya ay tunay at likas na Diyos. So, itong talata na ito ay nagpapatunay na si Jesus Christ ay Diyos. Okay? Kasi marami di ba mga grupo na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Pero dito sa ating talata, malinaw na sinasabi, sabi nga, basahin ko ulit kahit siya ay likas at tunay na Diyos yung essence. Hindi lang basta yung nakikita natin parang Diyos ba? Hindi, ginamit dito ay more kundi ito ay patungkol sa objective na form or nature ni Christ. At ano yung objective nature ni Christ? That is God. Si Jesus Christ ay totoong Diyos. At hindi lang basta Diyos siya ay exact. Jesus Christ have exact nature of God. Kung sino ang Diyos, yun din si Jesus Christ. Hindi ko, dahil siya ay likas at tunay na Diyos. And dahil si Christ ay totoong Diyos, He is truly God, and not only truly God, He is equal to God. Meron ba tayong mga patunay na nakasaad sa Biblia na si Jesus Christ ay equal? Kasi may mga grupo, may mga grupo na naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, pero maliit na Diyos lang. Okay? Kumbaga sa ano lang ito, mediums na Diyos. Bakit ka na natin nila kanino? Okay, naniniwala sila, may mga grupo naniniwala sila na si Jesus Christ ay Diyos, pero mababang uri Diyos. Yung ba talaga si Jesus Christ? Alam niyo ba, meron ako mga babanggit sa inyo na mga katangian ni Kristo. Katangian ni Kristo na makikita din natin ang katangian ng Diyos. Okay? Unang-una, Christ is co-eternal with God. Ang ibig sabihin ng co-eternal? Si Jesus Christ ay hindi lang basta nilikha, kundi si Kristo ay manlilikha. Siya ay also creator at wala siyang simula, wala siyang wakas. Yun ang ibig sabihin ng eternal. Ang ibig sabihin ng eternal ay no beginning at no end. Walang hanggan, walang simula. Yun si Kristo
Kaya nga kapag may nagtatanong, si Kristo ba nilikha? Hindi nilikha si Kristo. Yes, naging tao si Kristo, pero yung kanyang pagiging Diyos, hindi siya nilikha. Dahil ang pagiging Diyos ni Kristo ay no beginning, no end. Kaya nga pag may nagtanong sa inyo, sino lumikha sa Diyos? Ha? Paano lumikha? Maling tanong nyo. Dahil ang di ba? Hindi nagsimula ang Diyos. Kapag ang Diyos ay may simula, hindi Diyos yun. Dahil ang Diyos ay walang simula. Even though na hindi natin kayang i-captive ng ating kaisipan, ano ba yung ibig sabihin ng walang simula? Kasi lahat tayo may simula, di ba? Pero ang Diyos, wala siyang simula. Kung wala siyang simula, sino lumikas? Wala. Wala nga siyang start, di ba? At makikita natin yun sa John 1:1, di ba nang sabi, nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sabi pa nga ni Christ sa John chapter 8 verse 58, before Abraham ay was, sino ba ang naunang naging tao? Si Abraham o si Jesus Christ? Di ba si Abraham? Tama? Kaya nung sinabi ni Christ na before Abraham ay was, sabi, sinanong siya ng mga tao, ilang taon ka na ba? Wala ka pa kasi kwenta, tapos ay nauna ka pa kay Moises? Nagalit sa kanya yung mga tao. Ang gusto sabihin ni Christ, before pa mag-exist, sino? Si Abraham, nandoon na siya sa langit. Kaya si Christ ay co-eternal, ibig sabihin, parehas na eternal sa Diyos. And then, not only co-eternal, but Christ is co-equal in power with God. Ibig sabihin, yung kapangyarihan na meron ng Diyos, yun din ang kapangyarihan na meron si Kristo. Ano ba yung mga katangian o attributes ng Diyos na makikita natin sa Biblia? Magbibigay ako ng ilan ang Diyos, sinasabi niya sa Biblia, siya ay omnipotent. Ano ba yung omnipotent? Pag sinabi yung omnipotent, ayun nga sabihin niyo, omnipotent? Omnipotent. Ang ibig sabihin ng omnipotent ay all-powerful. At ang ibig sabihin ng all-powerful ay lahat kayang gawin ng Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Okay? Ibig sabihin lang nun, lahat kayang gawin ng Diyos. All-powerful. Okay? Yun ang ibig sabihin ng omnipotent. All-powerful. At magbibigay ako ng example na senaryo sa buhay ni Jesus Christ na makikita natin yung magiging kanyang omnipotent. Unang-una, di ba, yung nabanggit nyo sa kanina, si Jesus Christ, napadami niya, ng multiply niya yung mga isda at tinapay. Ulit yun? Ilang isda nga ulit yun? 2 at 5? Pero nakakain ng ano? More than 12,000. Yung baon ng bata na 2 isda at 5 tinapay, nakakain yung mahigit 20,000 na katao. Ilan ba tayo? Ayun, nasa para pa tayo mga 50, di ba? Kasya ba sa atin? May baon ako dyan eh. Sa kilong kanin, kasya ba sa atin? Hindi, di ba? Pero si Christ yung 2 isda at 5 tinapay, napakain ng ano? More than 20,000 na katao. Ganun kamakapangyarihan ang Diyos. Si Jesus Christ. At ano pa? Di ba, naalala niyo yung bumabagyo? Tapos ang sabi ni Christ, sinaway niya lang. Yung bagyo, tumahimik na. Ganun kamakapangyarihan ang Diyos na si Kristo. Gawin mo yun, magiging yung bagyo sumusunod kay Christ. May authority siya. Ibig sabihin, siya ay omnipotent. At ito pa, yung water. Remember yung sa Kanaan, sa John chapter 2, verse 1 to 11, yung tubig ginawa ni Kristong wine. Yung tubig naging wine.
Eh, yung miracle na gusto ng mga magiginom eh. ginawang wine ni Christ, so ginawang alak ni Christ, ang tubig. Ganoon kamakapangyarihan ang Diyos na sino? Si Kristo. At ano pa ba yung mga ano pa ba yung mga katangian ng Diyos? Sunod ay omniscient. Kaya yung sabihin, omniscient? Omniscient. Ang ibig sabihin ng omniscient ay all-knowing. Kung ang omnipotent ay ang omniscient ay all-knowing. Ang ibig sabihin ng all-knowing, lahat alam ng Diyos. Si Kristo alam niya lahat. Alam niyo ba? Yung inyong mga sikreto, hindi secret yan sa Diyos. Hindi secret kay Jesus Christ yan. Diba? Kung sino yung mga kachat mo, kung sino yung mga kausap mo, yung mga ginagawa mong kalokohan, yung walang ibang nakakalam, kundi ikaw lang, pero nakakalimutan mo, alam din ng Diyos yan. Yung mga secret mo, hindi secret sa Diyos yan. Alam lahat ng Diyos yan. At yung laman ng isip mo, alam ng Diyos yan. At si Jesus Christ, alam nyo ba? Makikita natin sa Marcos chapter 2 verse 8, sabi doon, alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? So si Jesus Christ, makikita natin, listen, alam ni Jesus Christ yung isip ng ibang tao. Di ba? Maganda sana, no? Isa sa mga naalala ko yung bata ako, isa sa mga ini-imagine ko na kapangyarihan ko sana. Kayo ba mga bata, nag-i-imagine kayo dati ng inyong mga kapangyarihan? Spider-Man. Ang gusto ko kapangyarihan dati, sana nababasa ko yung isip ng ibang tao. Para malaman ko kung mahal niya ba ako o You know. yeah. May asawa na ako, syempre mahal ako niya. Parang ayaw yung isa. So, di ba? Si Christ, ano sabi ni Christ? Alam ni Christ yung iniisip ng mga tao. Yung laman ng puso ng tao, alam ni Christ. At kung ano yung laman ng puso natin, alam ng Diyos yan. Diba? Kung maganda ba talaga yung motibo mo, mabuti ba talaga yung motibo mo, kung masama yung motibo mo. Alam ng Diyos yan. At alam ni Christ. Yun ang mga katangian ng Diyos na makikita natin kay Christ. Diba? That Christ, omnipotent, co-eternal, ano pa ba? Omniscient, at isa sa mga magpapatunay na si Kristo ay Diyos, yung kanyang muling pagkabuhay. Yung kanyang resurrection, di ba? Si Kristo ay namatay. At pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Patunay yun na siya ay may kapangyarihan saan? Sa kamatayan. Ang may kapangyarihan lamang sa kamatayan, walang iba kundi ang Diyos. Ikaw ba, kaya mo mabuhay sa mga patay? Pag namatay ka ba, kaya mo buhay sa sarili mo? Pag kaya mo pakipang sa sarili mo, buhay ka pangit. Okay? Si Christ namatay at pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay. Patunay yun na siya ay Diyos. So, okay na tayo. Unang bahagi natin, verse 5 to 6, 6a, tinuturo ni Paul na si Christ ay truly God and also equal to God. Yung same essence, yung essence ng Diyos ay essence ni Christ. Yung nature ng Diyos, yun din ang nature ni Christ. And ngayon naman, dito na tayo. Verse 7. Sundan ninyo ako Verse 7. Sa halip, kusan niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao sa malaya.
Ngayon naman, ang ating aaralin, si Kristo na naging tao. At hindi lang basta tao, totoong tao. Masahin ko ulit ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Tapos na tayo na si Jesus Christ, totoong Diyos, ngayon naman, ang tinuturo dito ni Paul, si Jesus Christ ay totoo din tao. Siya ay 100% din na tao. Magkakaroon lang tayo ng konting ulit, word study. At yung word study natin dito, na kukuhanin, o yung salita nating aralin, yung word na hinubad niya, o hinubad. Sa English, sa translation, ang sabi doon, emptied himself. Emptied. Ang Greek word doon ay kino. Kino. Ay pamagitin, kino. Tanong, ano ibig sabihin ng word na ito? Ang ibig sabihin ng kino, hindi katulad na parang pagkaintindi natin sa Tagalog na kasi hindi ibig sabihin na si Christ, yung nature niya ng pagiging Diyos ay hinubad niya na kumbaga parang portable lang yung kanyang pagiging Diyos, tapos hinubad niya, tinanggal niya na parang gamit na anytime na yung pagiging Diyos ni Kristo, pwede niyang hubadin, pwede niyang isuot. Okay. Hindi yun ang ibig sabihin ng kino. Ang ibig sabihin ng kino or emptied himself, sabi nga sa King James ay he made himself no reputation, meaning he made himself much less important. Ang ibig sabihin ng kino or ng hinubad or ng emptied himself, hindi ibig sabihin yung hinubad ni Kristo yung kanyang pagiging Diyos, tapos pag gusto niya na maging Diyos ulit, susuotin. Hindi yun, okay? Kundi ang ibig sabihin ng kino ay ginawa niyang sobrang, di ba? Nagkatawang tao na, nagpakababa na, pero mas binaba niya pa yung kanyang sarili. Ginawa niya pang much less important ang kanyang sarili. At siya ay anyo o morpe or morpe ulit bilang isang slave or alipin, sabi dito. At sa iba doon, at nung siya ay nagkatawang tao, namuhay siya ng pangkaraniwang tao. Tulad natin. Si Kristo, bagamat siya ay hari, di ba? Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, may hari ng universe. Yung nagkatawang tao siya, bagamat siya ay hari, umasta ba siya bilang hari? Kundi di ba nakakarigaran natin? Pinanganak na siya sa sabsaban. Di ba, buti ko sa ospital ka pa pinanganak. Wala ka naman sa ospital. Pero si Christ, pinanganak, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, pinanganak sa sabsaban. Tapos nabuhay ang tatay niya, karpintero. Minsan reklamo tayo ng reklamo, di ba? Lalo na kapag yung mga trabaho ng tatay natin, simple lang. Magre-reklamo pa, bakit ganito yung baon ko, bakit yung classmate ko, ganito baon, tapos ako, ganito lang baon, bakit mahirap kami. Si Christ na, Diyos yun eh. Yung siya ay nagkatawang tao, naging normal lang siya, ordinaryong tao. Sabi ba ito, hindi lang ba sa ordinaryong tao, kundi sa anyo pa na isang alipin mas mababa pa. Bagamat siya ay Diyos, binaba niya. Yun ang ibig sabihin ng empty or kino.
Ginawa niyang much less important yung kanyang sarili. Okay? Hindi siya naging pa-importante. Okay? Pa-importante naman, maraming pa-importante. Special ako. Kailangan ganito ganyan nyo, di ba? Dapat ganito ang turing nyo sa akin. Di ba? Dapat para akong prinsesa, di ba? Dapat ako isang turing nyo sa akin. Dapat parang prinsipe ng kadiliman. Si Christ, bagaman siya ay Diyos, ginawa niyang mababa ang kanyang sarili at namuhay ng ordinaryong tao. Huwag niyo isipin, di ba yung mga nakikita natin sa mga images? Di ba si Christ nagliliwanag? Hindi lagi gano'n si Christ. Nung transfiguration ang liwanag si Christ, pero si Christ ay ordinaryong tao lang din. Di ba? Si Christ naglalakad, hindi yun, walang halo yun. Okay, hindi nagliliwanag yung kanyang dibdib na parang si Ultraman, di ba? Hindi gano'n. Wala nakakay. Parang ordinaryo, at talaga, naging ordinaryong tao lang siya. Bagaman siya ay Diyos, tinuring niya na hindi importante yung kanyang sarili. At makikita natin muli dito na si Christ ay totoong tao. Mga kapatid, kapag may nagsabi sa inyo na si Christ ay tao, tama naman yun. Di ba, may mga grupo, si Jesus Christ tao yan eh. Tama naman tao yan. Pero hindi tao lang. Okay? Doon tayo magkakatalo. Pag sinabi mong tao lang si Christ, diyan ka nagkakamali. Yes, tao si Christ, pero hindi tao lang. Si Christ ay truly God and truly man. Ngayon, mali pa yung translation ng hinubad. Actually, hindi. Kasi yung essence ng no reputation nandun sa pagkahubaran, di ba? Di ba parang wala kang, di ba pagkatao na nakahubad, parang wala na siyang reputasyon. At yung isang essence ng kino na no reputation, na captive na hinubad. Pero yun nga lang, prone siya sa misinterpretation. And by the way, balik tayo sa text natin, si Christ, sinasabi dito ni Paul, si Christ, bagaman siya ay totoong Diyos, siya ay naging totoong tao din. Kaya nga si Christ ay 200%. 100% God and 100% man. Truly God, truly man. Kaya nga title natin ngayon, Christ, the God, man. At si Christ, dahil na siya ay totoong tao, di ba kanina nagbigay ako ng mga karakteristik na mga katangian ng Diyos na equal kay Christ. Kaya naman, magbibigay ako ng mga karakteristik na magbibigay na si Jesus Christ ay naging totoong tao. Ano ba yung mga katangian ng normal na tao? Di ba si Christ muna pinanganak? Di ba? Dahil lahat ng tao pinanganak. Meron ba ditong hindi pinanganak? Di ba lahat ng pinanganak? Hindi ka kung pwede maging tao kapag hindi ka pinanganak. Normal na yan o cesarean, pinanganak ka. Okay? Sa inyo na pagiging tao. Pag sinabi ng nanay mo na napulot ka lang, huwag ka maniwala doon, pinanganak ka. Okay? Hindi ka napulot. Okay? Pinanganak ka. Okay yan. Second, si Christ ay lumaki. Ako pag sinabing lumaki, para ako kasi lumaki naman na hinto lang. Si Christ, di ba makita natin sa Luke chapter 2 verse 14 na si Christ ay lumaki at lumakas. At si Christ din ay napagod sa dun sa John 4:6. Si Christ ay naglakbay, di ba? Tapos siya ay napagod. At di ba nanghingi pa nga ng tubig sa babae? Sa isang Samaritana. At si Christ din, tulad ng isang tao, nauuwaw din siya. Di ba yung sa 7 last word, yung sabi niya, I thirst. Patunay yun na siya ay totoong tao. Dahil lahat ng tao nauuwaw. Okay? Kaya nga katawan natin, kailangan ng maraming tubig, di ba? Ilang percent ka tayo tubig, di ba? More than 80%, di ba? 70% tubig. Okay, kaya dapat lagi tayo uminom ng tubig, di ba? Hindi puro kape. Right? Hindi
puro Cobra. Hindi puro soft drinks. Tubig. Hindi puro Sting. Si Christ din, nakukuha tulad ng isang ordinaryong tao. Kapag hindi ka nakukuha, hindi ka tao. Liban na lang kapag nakagat ka ng aso at may rabies ka na. At si Jesus Christ din ay nagugutom. Di ba ang totoo? Gutom na ba kayo? Sige, wait lang, bibilisan ko. Mga totoong tao na kayo. Dahil si Christ ay totoo din tao. Nagugutom ha? Huwag niyong labanan ang inyong gutom. Okay, kapag nagugutom na kayo, huwag niyong si Christ din ay nagugutom. Kaya dito sa ating aralin, si Christ ay totoong Diyos at totoong tao. At dapat hindi tayo magkamali sa katuruan nito. Hindi dapat tayo magkamali kung sino si Christ. Bakit? Kapag nagkamali ka sa Kristo na sinasamba mo, hindi ka pwedeng maligtas. Kasi kapag ibang Kristo ang sinasamba mo, kung ang sinasamba mo na Kristo ay Diyos lang, ibang Diyos yun, ibang Kristo yun. Kapag ang sinasamba mong Diyos, ang sinasamba mong Kristo ay tao lang, ibang Kristo yun. Dahil ang Kristo na tinuturo ng Biblia ay truly God and truly man. Kaya kapag may nagturo sa inyo na si Kristo ay Diyos lang, mali yun. Kapag may nagturo sa inyo na si Kristo ay tao lang, mali din yun. Kundi si Kristo ay truly God and truly man. At bakit ba? Bakit ba mahalaga? Sabihin nyo, bakit ba mahalaga na si Kristo ay nagkatawang tao? Para sa ating kaligtasan. Kasi iniisip ng iba, pwede naman, di ba, magpapak na lang si Christ, di ba, dyan sa langit. Tapos lumabas, ako sabihin, manalig kayo sa akin. Ako si Kristo, liligtas ko. Bakit ganun? Bakit pa siya nagkatawang tao? Actually, mahalaga na si Kristo ay nagkatawang tao. Magbibigay ako ng tatlong rason kung bakit necessary na si Kristo ay nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Una, for representative obedience. Di ba, wala tayong katwiran. Lahat tayo makasalanan. Walang perfecto ang requirements para ang tao makapunta sa langit from birth, righteous siya hanggang sa kanyang kamatayan. At walang ganon. Pero si Kristo ang perfect representative ng ating obedience. Wala tayong perfect obedience sa Diyos. Si Christ ang meron. Si Christ ang nag-fulfill ng law para sa atin. Kaya ba natin masunod ang law? Hindi, di ba? Kaya ba natin masunod ang Ten Commandments perfectly? From birth to death? Hindi, di ba? Yung pinag-aralan pa lang natin na yung pang-limang commandments. Ano nga yung pang-limang commandments? Kagabi, pinag-aralan namin? Igala mo, i-honor mo ang iyong mga magulang. Lahat ba tayo dumadang sa mga magulang? Alam ko, sa kami sa inyo, maraming bulong-bulong, di ba? May pag-alatusan, bulong-bulong, palago-lago, di ba? Magbibigay ng suklet. Pag inutusan, teka lang. Wait lang. Wala tayong perfect obedience. Pero si Christ, kaya siya katawang tao, pinulpil niya ang law perfectly para sa ganoon doon sa krus ng Kalbaryo, di ba, ma-impute sa atin sa matawanan ng palataya sa Kanya yung Kanyang katuwiran dahil wala tayong katuwiran. Kaya yung katuwiran natin, alien yun. Kanino galing yung ating katuwiran? Kay Christ. Kaya kung pwede tayo makapasok sa langit kasi that is a perfect obedience, righteousness. Hindi natin, kundi ni Christ. Kaya necessary na si Christ ay magkatawang tao. And also, to be substitute, pangalawa, to be substitute, sacrifice. Ano sabi ng Biblia? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan merong mamatay para sa nagawa mong kasalanan. Kahit sabihin mo kasi nasa iyo ang perfect righteousness si Christ, pero ibig sabihin ba noon, wala kang atraso? Parang ganito.
Pwede mo bang sabihin sa, ito na lang. Kapag pinatawad ka ba, ibig sabihin wala ka nang ginagawang kasalanan? Ha? Halimbawa, sinaktan mo yung kapwa mo. Kapwa anong klaseng pananakit yung ginawa mo. Diba? Emotionally man yan. Diba? Emotionally or verbally. Verbal abuse, physical abuse man yan. O, emotional abuse. Meron ka, nasaktan at tumingin ka, sorry, pinatawad ka, ibig sabihin ba nun, hindi ka na nakagawa ng kasalanan? Nakagawa pa din, pinatawad ka lang. Okay, kaya nga sa bawat kasalanan natin, yes, pinatawad ka lang, pero kailangan pa rin merong magsakritisyo para sa ating nagawang kasalanan. At si Kristo ang namatay sa sayo natin. At ang namatay ay God-man. Ang God-man ang nahiwalay sa Diyos. Sa ganon, si Christ o ang Diyos ay nasatisfy sa kamatayan ni Christ. Ito yung pangatlo. Bakit necessary na si Kristo ay pagkatawang tao para sa ating kaligtasan? Pangatlo, to be one mediator between God and human beings. Sabi ko sa 2 na Timothy verse 15. Si Kristo ang perfect na mediator sa tao at sa Diyos. Dahil hindi ka talaga makakalapit sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Pero si Kristo, siya ay nagkatawang tao sa ganon, makalapit tayo sa Diyos. Sa magitan niyo ni Kristo. At sa ating pinag-aralan, di ba sabi doon sa verse 8, si Kristo ay naging masunurin hanggang saan? Hanggang sa kanyang kamatayan, maging ito man ay ahatong sa kamatayan sa krus. Ang pagiging tao ni Christ ay necessary para sa ating kaligtasan. Okay? And then, sa ating pagkatapos, gusto ko lang ibigay sa inyo yung naging issue noong 4th century. Pag sinabing 4th century, 300 AD hanggang 400. That's 4th century. Anong year na ngayon? Year 21st century. 21st century. Noong 4th century, 300 AD to 400 AD, o year 300 to 400, isa sa mga naging big issue sa Christianity is yung heretic, pag sinabing heretic, maling katuruan, heretic view ng mga Arianism. At itong heretic teaching na ito, nagmula ito kay Arius. Ito ay isang church history. Si Arius ay isang priest theologian from Alexandria, modern Egypt. Okay? At ito yung turo ni Arius. Listen. Ang turo ni Arius, naniniwala siya na mayroong iisang Diyos. At ito, ang problema lang sa kanyang turo, hindi siya naniniwala sa Trinity. Ang paniniwala niya, si Christ, yes, Diyos si Christ, pero subordinate lang. Ano ba ibig sabihin ng subordinate? Mababa. Si Christ ay hindi ang turo ni Arius, si Christ ay subordinate, meaning hindi siya co-equal, co-eternal with the Father o with God. Si Christ, ang turo ni Arius, si Christ ay Diyos pero mababang Diyos. At ilan sa mga katuruan ni Arius ay until now nakikita natin sa ilang mga grupo like Jehovah's Witness, right? Kasi Jehovah's Witness, ganun ang katuruan, si Christ ay Diyos pero maliit na Diyos. Yun ang katuruan ni Arius. Ano? Listen, alam niyo ba kung bakit naging matinding issue to?
si Arius ay na isang preacher na napakahusay. Kumbaga, kapag si Arius ang nagturo, makukonvince ang marami. Then magaling siya sa logic, yung kanyang reasoning, magaling. Ginagawa niya pang sangkalan ang Biblia. At yung mga tao nakukonvince niya, di ba pag may mga magaling magsalita? Kahit mali, parang nakukonvince tayo kasi ang galing niya magsalita. At ito pa, sabi ng mga church historian, si Arius daw, kaya madaling naniniwala yung mga tao sa kanya kasi mataas na lalaki tapos may itsura. Diba? Alam niyo naman, di ba? Ang mga tao ngayon, pag medyo mag-isa ka naman natin, pag pogi, kahit mali yung tinuturo, naniniwala Yes. Di ba? Si Arius, hindi lang siya magaling magsalita, gandang lalaki din. Hindi ako yun, ha? Arthur ako, hindi Arius. Okay? So, kaya yung mga tao na-influensya ni Arius, kaya yung katuruan ni Arius, ang mga katuruan niya, na si Christ ay malit na Diyos na subordinate lang with the Father. Yung katuruan niya na yun, lumagana sa buong Christian world. Na halos lahat na ng tao, dahil nga magaling siyang lalo na makipagdebate, magsalita, mag-convince, at gandang lalaki pa, naniwala sa kanya ang karamihan ng mga tao. Di mga ba? Karamihan ng mga tao at mga mananampalataya. At alam niyo ba, tanong tama ba yung tinuturo niya? Bagamat, gumagamit siya ng logic to convince, yung ibang mga mananampalataya. Pero merong isang tumayo at lumaban, kanino? Sa maling katuruan ni Arius. At alam niyo kung sino yun? Si Athanasius. Okay, that's why ang pangalan ng aking anak, bagamat si Athanasius ay isang lalaki, bakit ito pwede naman babae, ay si Saint Athanasius. Ang problema, Saint Athanasius maliit lang, tapos hindi ganun magandang lalaki. Kaya alam niyo ba nangyari kay Athanasius? Madalas, siya? Huwag ka dito. Okay? Yung mga tao hindi naniniwala kanino? Athanasius. Dahil ang tinuturo ni Athanasius, natuturo siya ng Trinity at pagkaturuan niya na si Christ ay co-eternal and co-equal with the Father. Pero ito, dahil din, kinonvince ni Athanasius na dapat umalis sa talagang katuruan ng Biblia. Hindi dapat logic ang manaig, di ba? Hindi dapat reasoning ang manaig, kundi ang katuruan ng Biblia. Kung ang katuruan ng Biblia ay taliwas sa logic mo, ano masusunod logic mo ang ano? Kasi di ba, hindi naman talaga logically na 100% God, 100% human. Di ba? Hindi mo pwede yun logically. Kasi kapag 100% man ka, hindi mo pwedeng si Christ hindi rin naman 50-50. Hindi rin naman siya 50% man, hindi rin 50% God. Kundi siya ay 100% God, truly God, and 100% man, truly man. Bagamat taliwas sa ating logic, sa ating reasoning, dapat ang manaig walang iba kundi ang scripture. Kung ang reasoning mo, kung ang mga ideolohiya mo sa buhay, yung mga katwiran mo sa buhay, yung mga tinatayo mong mga paniniwala, kapag taliwas sa katuruan ng Biblia, yung mga manaig, may paniniwala mo ang Biblia, dapat matutunan ng Biblia yung mga paniniwala mo na nataliwas sa kautusan ng Diyos. At yun ang ginawa ni Saint Athanasius at noong 325 AD, nung Council of Nicaea, dinibang at in-acknowledge na heretic yung teaching ni Arius na mali at hindi biblical ang tinuturo ni Arius na si Christ ay subordinate lang to the Father. Bagamat lahat ng tao, Athanasius,
Lahat ng tao galit na sa kanya kasi na-influensya na nino. Pero siya ay tumindig. At nanindig ka na sa katawan ng Biblia. Dapat gawin tayo. Kung tinuturo ng Biblia, tayuan natin. At alam niyo ba, sa punto ni Athanasius, ang nakalagay doon ay Athanasius kontra mundo. Nang ibig sabihin, Athanasius against the world. Bagamat si Athanasius ay against sa karamihan na buong Christianity na influensya na nitong rhetoric, mahusay magturo na si Arius, na natili siyang nakatayo sa katotohanan ng Biblia. Si Christ ay truly God. And as we end, mga kapatid, dapat itong katuruan ng Biblia, ito yung katuruan na we're dying for. Okay. May mga katuruan na, okay, bahala ka kung yan paniniwala mo, wala akong alam sa'yo. Pero ito ba? Yung katuruan na si Kristo ay Diyos at tao, ito yung mga katuruan na we're dying for. Ibig sabihin, karapat-dapat para sa ating kapatayan. Si Athanasius, kahit pinipersecute siya ng mga tao, wala siyang pakialam. Nilabanan niya ang buong Christian world para tayuan yung katotohanan. Kasi Kristo ay Diyos at tao. Dahil ito ay necessary para sa ating kaligtasan. Tayo na tayo mo, tayo na natin. Amin ang ng Diyos. Ang ngaman, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Salamat, Panginoon, na tunay nga na mahalaga ang pagiging Diyos mo at pagiging tao para kami ay maligtas. Salamat kaya sa katotohanan na ito. Dalangin namin na patuloy namin yung mapin ito at patuloy na tayuan ang katotohanan sa Biblia. Sa Panginoon Jesus. Amen. Amen.